It is written in the Old Testament in the book of Psalms, chapter 86, verse 12. I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Indeed, what a wonderful day it is again, brethren, beloved in the Lord. Tayo po na naman ay muli nagkasama-sama. At ang ibig sabihin po nito ay nagbubunyi na naman ng kalangitan sapagkat sama-sama po tayo na nagbibigay ng papuri, ng parangal, ng kaluwalhatian sa ating Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ang Diyos na patuloy na tayo ay ginagabayan, nagpapalakas sa ating katawan, pinaghihilom ang ating mga sugat at karamdaman. Siya ang tumutugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Siya ang ating Jehovah Jireh. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Isang linggo na naman po ang nakaraan. At kung titignan po natin, ay umabot na po tayo sa kalagitnaan ng taong kasalukuyan. July na po, month na ng Hulyo, at nasa kalagitnaan na po tayo at nasa unang Friday po tayo ng buwan ng Hulyo. Maraming pagbabago, di po ba, na ating pinagdaraanan, na nangyayari sa ating mga buhay. Maraming mga kaganapan na beyond our control, definitely. Pero nagtitiwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon na siya ang may kapangyarihan, ang kanyang sovereign will, ang matutupad sa anuman po tayo magpunta, anuman po ang ating gawin, sino man po ang ating makasalamuha, tayo po ay sinasamahan at ginagabayan ng ating Panginoon. Alam po ninyo, maraming mga pagbabago sa atin. Ang iba siguro sa atin ay bumabalik na sa ating office work, sa ating mga opisina na pinagtatrabahuhan. At katulad po sa akin ay tapos na po raw po ang aming pag-work from home. At maaari na raw po kami na bumalik sa aming mga opisina. Subalit siyempre, kailangan pa rin natin i-observe yung mga safety protocols natin. Ang ating mga namumuno sa ating mga opisina ang nangangalaga sa ating kapakanan, sa ating safety. Pero overall, sino po ba ang totoong nangangalaga, ang totoong nag-oversee sa atin? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoon. Tama po kayo. Maaaring may mga pangyayari sa ating mga buhay na hindi po natin makontrol, hindi po natin ninanais. Subalit ito po ay nagaganap. Ito po ay hinahayaan ng ating Panginoon na maganap sa ating buhay. Definitely, dahil gusto niya po na meron po tayong matutunan na aral sa mga lessons na ating pong pinagdaraanan sa ating buhay. Ngayon po ay patuloy po tayo na lumalakad, life goes on, time moves on. Wala pong hinihintay ang oras. Ito po ay umaandar na sa Kanya. Hindi po tayo pwedeng magpaiwan. Hindi po tayo pwedeng manatili sa ating kinalalagyan. Kailangan po nating bumangon. At tayo ay patuloy na sumamba, magtiwala sa ating Panginoon na siya ang tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Samahan niyo po ako sa umagang ito na manalangin para po sa ating panambahan ngayong umaga sa ating 3rd of July online worship service. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, Abba Father, O Lord, yes, O Lord, we glorify you. We worship you, O Lord. We exalt your mighty name. Tunay po, Panginoon, na kayo po ang nag-iisang Diyos at wala po kayong katulad. Kayo, Panginoon, ang gumagabay at patuloy na nangangalaga sa amin. Kayo ang tumutugon sa lahat ng aming mga pangailangan, O Lord. Kayo ang nakakapatid kung ano po ang makabubuti po para sa amin. Kailangan lamang po namin magtiwala, Panginoon, sa inyong sovereign will, knowing that things will get better, O Lord. Magtiwala lamang po kami at sumampalataya sa inyo. Lord, we humbly ask for your forgiveness, O Lord, sa aming mga nagawa mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, O Lord, na hindi po kaya-aya sa inyo. Nakasakit man po kami ng damdamin ng aming mga kapwa, O Lord. We apologize, O Lord. We ask for your forgiveness, O Lord. And at the same time, O Lord, we are truly thankful, O Lord, for the blood of our Redeemer, Christ Jesus, O Lord. Na sa pagtanggap po namin sa Kanya ay minabuti niyo po na kami po ay maging kabahagi ng inyong kaharian, O Lord. Na kami po ay itinuring niyo ng mga anak. Thank you so much, O Lord. Nawa sa
umagang ito, Panginoon, ang inyong salita na ibabahagi po sa amin ng aming putihing pastora, O Lord, ay tumatak po, Panginoon, at ma-instill po sa aming mga hearts and minds, O Lord, mga life lessons, O Lord, ito po ay aming maipamuhay. Thank you so much po, O Lord, sa inyong protection sa aming mga pastors, sa kanyang family, O Lord. Ganun din po, Panginoon, for the rest of the congregation, O Lord, na dalangin po namin ay mas marami pa pong mga uhaw na kaluluwa ang makarinig ng inyong salita, O Lord, all over the world. Thank you so much, O Lord. With the power of the Holy Spirit, through Christ we pray. Amen. A blessed day, church. Praise God for another month that He has given to us. Today, let us glorify His name, for He has always been faithful and good to all of us. Let us sing Forever In. You are good when there's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sins. You are peace when my fear is crippling. You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are life, in you death has lost its sting. And oh, I'm running to your arms, the riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace, light of the world to me. You are more. You are more than my words will ever say. You are Lord, all creation will proclaim. You are here, in your presence I may hold. You are God, of all else I'm letting go. And oh, I'm running to your arms, the riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace, out of the world forever reign. I'm running to your arms, the riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace, out of the world forever. My heart will sing, no other name. Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus.
running into your arms, Lord God, for everything that we need is you, Lord God. You alone are enough, Lord God. Church, as we sing our next song, let us be reminded of how God is a forgiving and loving God to all of us. Oh, for love the Father gave, for only love can make a way. Oh, for love the heavens cried, for love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart? But still forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing of love. I will join the angels' song. Ever only is love. King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? But still forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Yes, Lord God, thank you, Lord, for the never-ending love, Lord, that you continue to shower upon us, Lord God. That even though we make mistakes, Lord God, you never hesitate to forgive us, Lord God. Lord, thank you for the protection, the guidance, the provision, the comfort, everything, Lord God. We thank you for everything, Lord. Lord God, we ask that you would give us the guidance, the wisdom, the knowledge that we need, Lord God, as we listen to your word for today, Lord God. May you bless this worship service, Lord God, and may we bring glory to you alone, Lord Jesus. All this we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Magandang araw po sa bawat isa at muli ay purihin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito ng ating sama-samang pagsamba at pagpupuri sa kanyang kabutihan at sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Tunay nga pong napakabilis ng panahon at sa kabila ng maraming pagsubok na dumating sa bawat isa sa atin ay nandito pa rin tayo. Nandito pa rin tayo at nalampasan na natin ang kalahati ng taong ito. Purihin po ang Panginoon at bagamat hindi kaila sa bawat sa atin na maraming sa atin ang patuloy pa rin na nakikipaglaban sa mga pagsubok, sa karamdaman, sa mga problema sa ating mga hanap buhay. Subalit gayon din naman ay marami sa atin ang patuloy na namumuhay ng may takot,
dulot ng mga banta sa ating kaligtasan at sa ating kalusugan. Subalit ako'y naniniwala na isang mabuting pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng bagong tema para sa buwan ng July. At yan ay ang enjoying our covering in His love. Alam niyo po, ako'y naniniwala that in the past 6 months of this year ay tayo po ay talagang naranasan natin ang pag-cover at ang sabi nga ay pagbalot sa atin ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay narito pa, nakatayo at patuloy na nakikipaglaban sa maraming pagsubok ng ating buhay. At even itong mga pagsubok na ito ay ako ay naniniwala at nananampalataya na ginagamit ito ng ating Panginoon upang ipakita sa atin na siya lamang ang ating tunay na sandigan at tanging maaaring mapagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon at sa anumang kalagayan natin sa buhay. Kaya nga napakabuti na muli ay usisain natin at balikan natin ang lahat ng mabuting kapakinabangan ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin upang sa pamamagitan nito ay patuloy tayong lumakad ng may kasiguruhan, may tapang, may pagtitiwala at mayroong joy sa ating puso. At sapagkat alam natin na siya ang mag-iingat, nag-iingat at patuloy na mag-iingat sa ating bawat hakbang. At hindi kailanman tayo magpapagapi sa takot, hindi tayo magpapatalo sa takot sapagkat alam natin na yan ang gusto ng ating kalaban. Instead, tayo po ay magsasaya at magdiriwang sapagkat alam natin na ating pinanghahawakan sa lahat ng panahon ay ang tapat na pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, sa ating patuloy na pag-aaral ay pupunta tayo sa aklat ng mga taga-Roma sa Romans 5:1-5 at ito po ang ating magiging pag-aaral sa umagang ito. So inaanyayahan ko po ang bawat isa kung kayo po ay mayroong mga Bible sa inyong harapan or mayroong kayong mga Bible apps ay inyo pong buksan sa Romans 5:1-5 at atin pong basahin ang sabay-sabay. Ang sabi po sa Romans 5:1-5, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." Tayo po isang-samang manalangin bilang panimula ng ating pag-aaral. Ama naming Diyos, muli Panginoon, kami ay isang-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan sapagkat alam namin Panginoon na sa lahat ng oras ng aming buhay Panginoon kami ay iyong tinitingnan at iniingatan. Salamat Panginoon sa mga nakaraang panahon na naranasan namin ang iyong pag-ibig na siyang bumabalot sa amin sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga sa umagang ito Panginoon, sa araw na ito, muli ay kami lumalapit sa iyo at sa iyong banal na Espiritu Panginoon na ikaw Panginoon ang magturo sa bawat sa amin Panginoon. Ipaliwanag mo sa amin ang lahat ng iyong salita Panginoon na aming maririnig sa umagang ito upang sa pamamagitan nito Panginoon ay matagpuan namin ang kaligayahan, ang katapangan Panginoon na harapin ang anuman na nasa aming hinaharap Panginoon sapagkat alam namin na ikaw ay kasama namin at kaagapay namin sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So upang malubos po nating maunawaan ang konteksto ng ating pag-aaral sa umagang ito ay kailangan nating alalahanin ang dakilang pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po sa kabila ng ating pagiging makasalanan at masuwayin ay tayo ay kanyang inibig at para sa ating kaligtasan at ikabubuti ay kanyang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesukristo, upang mag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating ikaliligtas, para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Romans 5:8, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ
died for us. We are truly undeserving of His love. We are truly undeserving of His love and affection. But He still loved us. Minahal pa rin niya tayo. Bagamat tayo ay nagpapatuloy sa ating pagsuway at pagsalangsang sa lahat ng kanyang kalooban, He still gave us the opportunity to receive everything that comes with His great love. At yan po ang mensahe na ating titingnan at aalalahanin sa umagang ito. Tunay nga na dapat tayong mag-enjoy, dapat tayong magdiwang, dapat nating maramdaman ang patuloy na pagbalot ng pag-ibig, ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. We should enjoy the covering of His great love because through it, unang-una po, we are justified through faith. Justified through faith. Ano po? Sabi po sa verse 5, sa unang bahagi ng verse 5 ng ating text, therefore, since we have been justified through faith. Ano po? Ang ibig po sabihin nito, maaari na nating sabihin sa ating sarili at sa sino mang ating makakarap, I am forgiven. We are forgiven. Na yung ating mga kasalanan ay napatawad na. Ang sabi po sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the richness of His grace. Tunay nga po yung ating kasalanan na wala tayong kakayahan upang alisin sa ating mga sarili ay pinatawad na ng ating Panginoong Jesucristo noong tayo ay lumuhod at lumapit sa Kanya at hiningi ang Kanyang pagpapatawad at kinilala natin sa ating sarili na tayo ay makasalanan at nasa Diyos lamang ang kapatawaran. Tunay nga, noong panahong yon ay naranasan natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 5:9, Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? At kasama ng kapatawaran ng kasalanan ay naroon ang pagliligtas at pag-alis natin doon sa kapuotan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nakakalungkot ang kalagayan ng sinuman na nananatili sa kapuotan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ang unang pagpapala na nararanasan natin at ng bawat isang kumilala at nanampalataya sa ating Panginoon. Ito ay ang pagiging ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at pagkabuhay na magulit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong dating kalagayan bilang mga makasalanan ay nakatagpo ng kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Sabi po, ang ating binasang salita, we are no longer objects of God's wrath, but we have become His children, His family. Maaari po natin itong ilarawan sa isang kriminal na nakagawa ng isang napakalaking kasalanan, subalit pagharap niya sa judge o sa huwes ay napawalang sala sapagkat mayroon ng umangkin ng parusa at yung righteousness na kinakailangan ng kanyang batas ay nasatisfy na. Alam niyo po, napakalawak ng pagpapatawad na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na hindi mahalaga kung gaano man kalaki ang ating kasalanan o gaano man ito kaliit. Ang pagpapatawad ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesus kung tayo ay magpapakumbaba at lalapit at luluhod at maniniwala sa pagpapatawad na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, may isang kriminal na ang pangalan ay Jeffrey Dahmer. Ito daw ay isang mass murdering homosexual na nakapatay ng 17 na tao at ang nakakalungkot pa nito ay kinanibalize niya ang karamihan sa mga ito. At siya nga ay namatay din sa loob ng kulungan sa kamay ng kanyang mga kapwa bilanggo. Subalit bago po dumating yung kanyang kamatayan, he made the confession of faith in the Lord Jesus Christ. Siya pa ay lumapit at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at naniwala sa pagliligtas na ipinapangako ng ating Panginoon, and he had been baptized. Sa kanya daw pong will
ay paulit-ulit niyang inilahad ang kanyang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang confidence that Christ had indeed forgiven all his sin. At sabi po ng isang nakausap ng chaplain ng kulungan na yon, ay sinabi ng chaplain na ito sa kanya, there was no question in his mind that the faith of Jeffrey Dahmer was indeed placed in Jesus Christ and that he was now in his presence. O isang kriminal na sa ating titingnan ay walang lugar sa ating society, walang lugar maaari sa ating puso. Isang kriminal na sa ating sariling pag-iisip ay hindi natin matatanggap. Subalit sa harapan ng ating Panginoon, siya ay may pagpapatawad na laan sa sino mang magtitiwala at lalapit sa Kanya. Ganyan po kalawak ang pagpapatawad ng ating Panginoon, bunga ng Kanyang pag-ibig. Hindi mahalaga kung ano ang kalagayan at lalim ng ating kasalanan. Ang bawat isang Kanya ay Kanyang iniibig at makakatagpo ng kapatawaran kung sa Kanya ay magtitiwala. Kaya nga, kung sino man sa atin, kung mayroon man sa atin na hindi pa nakakaranas ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Kapatid, hindi mahalaga kung anong kalagayan mo ngayon. Hindi mahalaga kung gaano kalubha ang iyong kasalanan na nagawa o mga ginagawa pa. Narito ang pagkakataon na ikaw ay tinatawag ng Diyos upang sa Kanya ay magtiwala at hingin ang kapatawaran ng iyong kasalanan at hayaan mong balutin ka ng Kanyang pag-ibig at balutin ka ng Kanyang pagpapatawad. Ang pangalawa pong bagay na dapat nating ipagdiwang, we should rejoice and enjoy God's covering of His love because through it, we have peace with God. Mayroon tayong kapayapaan at pagkakasundo sa ating Panginoong Diyos. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi po sa Romans 5:10, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life. Alam niyo po, bago tayo nakakilala sa ating Panginoon, kung hindi nababatid ng iba, tayo po ay mga kaaway ng ating Panginoon. Hindi po niya tayo mga kaibigan, tayo po ay Kanyang mga kaaway sapagkat tayo ay sumusuway sa Kanyang kalooban. Kaya tayo ay Kanyang mga kaaway. Subalit dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, ay ibinigay niya sa atin ang isang bagong pakikiugnay, isang bagong relationship sa ating Diyos. Kung dati tayo ay Kanyang mga kaaway dahil sa ating mga pagsuway at kasalanan, tayo ngayon ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa Kanya. At dahil dito ay mayroong kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan sapagkat alam natin na hindi na tayo kalaban ng Diyos. Kung hindi ngayon, tayo ay Kanyang mga kaibigan. We are now His friends. At ako po ay naniniwala na walang hihigit na mabuting kaibigan kaysa sa ating Panginoon. Gayunpaman ay dapat nating tandaan na wala ring hihigit na kaaway kaysa sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po nakakalungkot ang ating kalagayan kung tayo ay mananatiling mga kaaway ng ating Panginoon sapagkat alam natin na Siya ang may kakayahan, at Siya ang may kapangyarihan, at Siya ang may karapatan upang sa Kanyang katwiran tayo ay parusahan dahil sa ating mga pagsuway. Isipin na lang natin na ang ating Panginoon na may kontrol sa lahat ng bagay ay ating kaaway. Na hindi natin kasundo. Siyang nagbibigay ng biyaya sa bawat nilalang ay hindi natin kasundo. Ito po ay isang nakakatakot na kalagayan. Subalit, salamat. Salamat sa Kanyang pag-ibig at pagliligtas at tayo ay nagkaroon ng reconciliation. Nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo at ngayon nga ay nararanasan natin ang kapayapaan ng ating puso, ng ating espiritu at ng ating mga isipan sapagkat alam natin na tayo ay Kanya nang inangkin bilang mga anak at bilang mga kaibigan. Kaya nga po, katulad ng nasabi ko kanina, ito ay isang napakabuting pagkakataon sa bawat isang hindi pa nagsusuko ng buhay sa ating Panginoon na isipin
at ayusin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos? Mananatili ba tayong kaaway ng Diyos o tatanggapin natin ang kanyang pag-ibig at pagpapatawad upang mabilang sa kanyang mga hinira at maranasan ang kapayapaan sa kanya lamang magmumula? Sabi po sa Colossians 1:20, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Kanya pong ibinigay ang kanyang buhay at ang kanyang dugo ay ibinigay niya upang tayo ay maligtas at magkaroon ng kapayapaan at pakikipagkasundo sa Kanya. Huwag po nating hayaang lumipas ang pagkakataon na tayo ay nananatiling kaaway ng ating Panginoon. Tayo ay Kanyang tinatawag upang Kanyang maging mga anak at Kanyang maging mga kaibigan. Ang ikatlo pong puntos kung bakit dapat nating ipagdiwang at dapat nating i-enjoy ang covering ng pag-ibig ng ating Panginoon ay sapagkat sa pamamagitan nito ay binigyan niya tayo ng access by faith into His grace. Ano po? Sabi po doon sa verse 2 ng ating passage sa unang bahagi, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Ito po ang pangatlong kapakinabangan na dapat nating ipagdiwang at ipagsaya ay sapagkat ibinigay niya sa atin ang access sa kanyang biyaya o His grace. Lahat ng mga bagay that we truly do not deserve ay mayroon tayong access ngayon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Alam po natin ang kapangyarihan ng panalangin sapagkat ang pangako ng Diyos ay sa tuwing lalapit tayo sa Kanya at dudulog sa Kanya ng ating mga pangangailangan ay diringgin niya ang ating bawat hinaing. Ask and you shall receive. Knock and the door shall be opened to you. O isang napakagandang privilege na mayroon tayo. It is something that we should treasure. Lalo na sa kapanahunan ngayon na napakaraming uncertainties sa ating buhay. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ay nandito, by faith, we know that we have access into His grace. Alam natin na maaari tayong dumulog sa ating Panginoon at asahan sa lahat ng pagkakataon ang kanyang katapatan na siya ang mag-iingat, siya ang aakay, at siya ang magkakaloob sa lahat ng ating mga pangangailangan. This is the grace in which we now stand. Dito tayo tumatayo, dito tayo tumitindig, dito tayo lalakad sa biyayang ito ng ating Panginoon. Yan po ang sabi ng talata at dapat nating maunawaan. Ang lahat ng ating ipinagpapasalamat ay dahil lamang sa mabuting biyaya ng Panginoon. At tayo ay nananatiling nakatayo at nagpapatuloy lamang sa ating buhay dahil sa Kanyang mabuting kalooban. Kaya dapat tayong magsaya. Sa kabila ng ating mga problema, dapat tayong magdiwang sapagkat alam natin sa kabila ng lahat ng bagay na ito ay hawak ng Diyos ang bawat sandali ng ating buhay. At ang Kanyang pangako ay hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng pagkakataon. Muli, ito ay isang mabuting paalaala sa mga wala pa sa ating Panginoon. Maaring ikaw ay naghahanap ng katugunan sa iyong mga katanungan at pangangailangan. Kailangan mo ng kalakasan, kailangan mo ng kaaliwan. Nandito ang pag-ibig ng Diyos na siyang magkakaloob sa iyo ng access sa Kanyang biyaya at kabutihang loob. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hingin natin ang Kanyang kapatawaran. Hingin natin ang Kanyang pagpapatawad at panibagong buhay na tayo ay mapabilang sa Kanyang mga anak. Ang pang-apat na bagay po na dapat nating ipagpasalamat at ipagdiwang sa pagbalot sa atin ng pag-ibig ng ating Panginoon is that there is hope of the glory of God. Ano po? Sabi niya kanina yung mga tinignan natin ay mga happiness that are already
in our hands. Ano po? Mga happiness na nararanasan na natin sa kapanahunan ngayon. Ang happiness natin, ang ating joy, ang ating enjoyment na tayo ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Na tayo ay may kapayapaan sa ating Panginoong Jesus at pakikipagkasundo. Na tayo ay may access sa Kanyang biyaya, sa Kanyang throne of grace. Na kaya natin ilapit at asahan ang Kanyang tulong sa lahat ng pagkakataon. Subalit, mayroon daw joy na higit pa sa lahat ng mga ito. And that is the hope of the glory of God. There is happiness in hope. The glory of God. The glory that which God will put upon the saints in heaven. Glory which will consist in the vision and the fruition of God. O yung panahon, yung araw, dakilang araw na ating ipinapanalangin at pinananabikan na ating muling makakapiling ang ating Panginoong Jesus at makikita natin ang Kanyang glory, unhindered, uncovered. In full glory ay makikita natin at makakapiling natin ang ating Panginoon. Yan po ay magbibigay sa atin ng kasiyahan, kaligayahan na hindi natin maikumpara sa anumang bagay na mayroon tayo ngayon. We must remember, there is no good hope of glory but what is founded in grace. In His grace, God's glory is begun, the earnest and the assurance of His glory. He will give grace and glory. Those who hope for the glory of God hereafter have enough to rejoice in it now. Ngayon pa lang, ipagdiwang na natin, sapagkat darating ang araw, na mararanasan natin yung full glory of God, and we will truly bask and rejoice in His glory and in His power. Sabi sa aklat ng Revelation, pagdating daw ng araw na yon, we will no longer need the sun because His glory will be our light. His glory will be our light. It is our most fervent hope that one day, we will meet the Lord Jesus Christ. Whether by bodily death or on that day when He returns. This is how we are assured in the covering of His love, that even on that day, dun sa araw na kinatatakutan ng marami sa atin, ng maraming tao, we can still rejoice because we know that that is the day that we will meet the Lord Jesus Christ. And we can finally claim all that He has promised to us and enjoy our fellowship with Him through eternity. Purihin ang Panginoon, sapagkat mayroon tayong ganitong pag-asa. Isang pag-asa na ang ating buhay ay hindi natatapos dito sa daigdig na ating ginagalawan, dito sa daigdig na maraming karamdaman, dito sa daigdig na maraming pagsubok, dito sa daigdig na maraming kahirapan, subalit may buhay na ipinangako ng ating Panginoon na wala na ang lahat ng mga ito kung hindi doon tayo ay patuloy na magdiriwang, magre-rejoice, magpupuri kasama ng ating mga mahal sa buhay na nagtiwala sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Titus 2:13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our God and Savior, Jesus Christ. We wait. Tayo po'y maghintay. We wait with joy for that blessed hope, for the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Now lastly, we should enjoy the covering of God's love, of His love, because with it, we can still glory even in our suffering. Alam niyo po, siguro ito ang nagiging struggle ng karamihan sa atin because sa ating pagtanggap sa ating Panginoon, maaaring inisip natin that we are now exempted from suffering. We are not exempted from suffering, but God has given us the grace and the power to glory even in our suffering. Sabi po sa verse 3 to 4 ng ating teksto, not only so,
but we also glory in our sufferings because we know, alam po natin, that our suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. But even our sufferings ay ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kabubuti. At habang tayo po ay naghihintay sa dakilang araw ng ating Panginoon, ay binigyan niya tayo ng reason to rejoice even in our sufferings. Sapagkat alam natin, sabi nga ng Romans 8:28, He works all things for the good of those who love Him, for those who have been called according to His purpose. Lahat ng bagay, even these difficult times, even these hardships, even these sicknesses, even all these sufferings, ay ginagamit ng ating Panginoon upang tayo ay ihanda at palakasin hanggang sa pagdating ng araw na muli siya ay ating makakapiling at siya ay makakapiling natin hanggang sa walang hanggan. Sabi po sa Corinthians 4:17, and this will be our encouragement. Sa gitna ng ating mga pagsubok, ang sabi po ng salita ng Panginoong Jesus, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Pag naranasan natin itong glory na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, lahat ng mga dinanas natin sa mundong ito ay ating makakalimutan. Sapagkat, sabi nga, kung ilalagay mo sa timbangan, it far outweighs lahat ng ating light and momentary troubles. Alam niyo po, nung sinabi ni Apostol Pablo ito, ang kanyang mga pagsubok na dinaanan, kung titingnan natin sa ating perspective, ay hindi light. Siya ay nakaranas ng stoning, siya ay binato, siya ay pinalo ng rod, siya ay nakulong, at marami pang bagay. Siya ay nagutom, marami pang bagay na kanyang dinanas. Subalit sinabi niya, for our light and momentary troubles are achieving. Ito ay ginagamit ng ating Panginoon for us to achieve an eternal glory that far outweighs them all. Indeed, we have so many reasons to enjoy and rejoice in the fact that God's love is covering us. Binabalo tayo ng ating Panginoon mula noon, mula pa ng unang araw, unang sandali ng ating buhay, hanggang sa pagkakataong ito ng ating buhay, tayo ay binabalot ng pag-ibig ng ating Panginoon. And we should enjoy and rejoice in that fact. All of this is because God's love has been poured to us now and covers us. Sabi po ng verse 5 ng ating passage, and hope does not put us to shame. Hindi po tayo mapapahiya dito sa ating pag-asa na ito na ating pinanghahawakan, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ang pag-ibig ng Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig ng Diyos who covers a multitude of sins. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ang babalot at mag-iingat sa bawat isa sa atin sa lahat ng pagkakataon. Palaging nandun ang pag-asa dahil sa kanyang pag-ibig na bumabalot sa ating kabuuan sa lahat ng pagkakataon. At dahil dito, tayo ay magpapatuloy ng may kasiyahan at kasiglahan sapagkat ang ating pag-asa sa Panginoon kailanman ay hindi mabibigo. Sabi po sa Psalm 22 verse 5, To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. Purihin po ang ating Panginoon at nawa nga ay maranasan natin ang kaligayahan ng ating pagiging covered sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Sa sandali pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa Lord's Supper o sa banal na hapunan.
po ay ating ginagawa bilang pag-alaala sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesus, tayo ay narito ngayon at may kaligtasan na pinanghahawakan. Naranasan natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan dahil sa dugo na kanyang ibinuhos sa krus na Kalbaryo. Tayo ay may inaasahang buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa ating bawat pagtanggap at pag-alaala sa mga elemento ng banal na hapunan ay kailangan nating alalahanin ang kahalagahan ng mga elementong ito na ating tinatanggap. Sa pamagitan po ng ating pakikiisa sa tinapay ng buhay na ibinigay ng ating Panginoon, dapat pong ating alalahanin na ito ay nagsisignify ng buhay. Kaya nga po, sa tuwing ating tatanggapin ito ay dapat nating usisain ang ating mga puso at tingnan natin ang ating mga isipan upang ito ay ibigay natin at muling ilapit sa ating Panginoon na ating danasin ang kanyang patuloy na paglilinis, ang kanyang patuloy na pagpupurify ng ating puso at isipan upang sa pagtanggap natin ng mga elemento ng banal na hapunan, tayo ay maging kaaya-aya sa kanyang kaharapan. Tandaan po natin ang paalaala ng kanyang salita. Sabi po sa 1 Corinthians 11:26-29, ito ay sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay inihahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Ngunit suriin muna ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos hayaan siyang kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ito ay sapagkat siya na kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ng tama ang katawan ng ating Panginoon. Tayo po ay sandaling lumapit sa ating Panginoon. Ilapit po natin ang lahat ng ating mga naging pagkakamali sa mga nakaraang panahon at tanggapin natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon sa sandaling ito. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, muli Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon, na kami ay naghahanda upang tanggapin ang banal na hapunan. Ang aming panalangin, Panginoon, muli ay linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Aming inaamin sa iyo, Panginoon, na sa maraming pagkakataon sa aming buhay, itong mga nakaraang araw, Panginoon, nakaraang linggo, kami ay nakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Ikaw ang nakababatid, Panginoon, ng lahat ng aming pagsalangsang. At nawa nga, Panginoon, sa sandaling ito, ay iparanas mong muli sa amin ang iyong pangako ng pagpapatawad sa tuwing kami ay dudulog sa iyo ng aming mga kasalanan. Muli, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan na talikuran ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. At nawa nga, Panginoon, sa aming pagtanggap ng banal na hapunan, ay matagpuan mong malinis ang aming mga puso at malinis ang aming mga isipan. Gayon din, Panginoon, ay pinapanalangin namin sa iyong harapan ang mga elemento ng iyong banal na hapunan. Ang tinapay na sumisimbolo ng iyong buhay at kamatayan sa krus. Nawa nga, Panginoon, sa aming pagtanggap na ito, ay kilalanin namin ang aming bagong buhay na iyong ibinigay sa amin. Buhay na aming dapat ilaan sa paglilingkod, pagsamba at pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Gayon din, Panginoon, sa pagtanggap namin sa saro na isang larawan ng iyong dugo na nabuhos sa Kalbaryo. Nawa nga, Panginoon, ay tanggapin namin ito bilang paalaala ng iyong pagsasakripisyo, Panginoon, para sa aming ikaliligtas. At nawa ito ay maging inspirasyon ng bawat isa sa amin upang kilalanin, Panginoon, na kami ay kabahagi mo, Panginoon, sa iyong mabuting layunin na ilapit ang lahat ng makasalanan sa iyong pagliligtas
at makaranas ng buhay na walang hanggan. Ito, Panginoon, ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol ito at sinabing, ito ay ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Dati kong kainin ang tinapay ng ating Panginoon Hesus Kristo. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabing, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Atin pong inumin ang saro ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon at nawa nga sa lahat ng pagkakataon ay ating alalahanin ang kanyang buhay at ang kanyang dugo na ibinigay para sa bawat isa sa atin. A blessed day, everyone. This is our special number. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me joy in my heart, give me happiness. Give me joy in my heart when I pray. Give me joy in my heart, give me happy, happy, happy. Give me happy till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Isang bagong umaga, isang bagong pagpapala, at isang bagong pagsamba. Ito po yung ating naranasan sa umagang ito. Kung kaya, samahan niyo po ako at tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay ibuko
at sama-sama po tayong manalangin sa Kanya. Dakilang Diyos, kami po ay magpapasalamat sa umagang ito. Isang bagong umaga, isang bagong pagpapala ang kaloob mula sa iyo. At sa umagang ito ay nandito kaming lahat sa iyong harapan, nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin na ipinahayag mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At ang pagmamahal na iyon ay nagpapatuloy sa kabila ng aming hindi pagiging karapat-dapat sa iyo, ay hindi ito naging dahilan upang hindi mo po kami mahalin, kundi nagpapatuloy ka upang ipakilala mo sa amin na ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig ay wagas sa aming buhay. Kung kaya ang pag-ibig mong iyon ay amin pong tinatamasa sa mga sandaling ito, amin pong patuloy na nararanasan dahil tuwing makikita namin kung gaano katindi, kung gaano kawagas ang iyong pagmamahal sa amin, ay nandoong nanliliit kami dahil ang tingin namin sa sarili namin ay hindi kami karapat-dapat o aming Ama. Salamat sa iyong pagmamahal. Walang makapaghihiwalay sa iyo at sa amin kahit na anong bagay, kahit na anong pangyayari, ay hindi ito maaalis sa iyo, aming Ama. Maraming salamat at dahil sa pag-ibig na iyon, may katiyakan din ang aming kaligtasan dahil binigay mo yung nag-iisang anak mo sa amin upang kami mga makasalanan ay mapatawad at makapiling mo pagdating ng takdang araw. Maraming salamat po, o aming Ama, sa umagang ito, sa iyong pinadalang mensahero sa amin, si Pastor Ronel. Dalangin namin ang patuloy mo pang pagbibigay sa kanya ng kalakasan, pagpalain mo ang kanyang buhay, sampu ng kanyang sambahayan, at patuloy mo siyang magamit sa iyong ministeryo. Ganon din sa aming mga nakinig sa iyong mensahe sa umagang ito, ay makita mo na yung pag-ibig na pinalasap mo sa amin, pinadala mo sa amin, ay nandun ding maipadama rin namin sa iba. At sa pamamagitan nito ay papupurihin ka nila at pasasalamatan ka nila, o aming Ama. Itataas ang iyong pangalan, o aming Ama. At ganoon din sa mga sandaling ito ay amin pong tuloy na ipinapaabot sa iyo ang amin pong salamat sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito. Salamat po, Lord, sa iyong gift of life sa kanila. Mga nagdiwang ng mga anniversaries. Salamat po, aming Ama, sa iyong gift of relationship sa mga mag-aasawa. Ganon din sa gift of healing, o aming Ama. Salamat din sa mga kapatid na nakaranas ng kagalingan. At dalangin din po namin ang patuloy mo pang pagbibigay ng pagkakataon na makaranas din yung ibang mga kapatid na ang iba sa kanila ay nasa banig ng karamdaman, na masumpungan nila ang iyong pagbibigay sa kanila ng kagalingan. Ganon din, nagpapasalamat kami sa mga job opportunities na naipakita mo, nabuksan mo ang mga bintana para sa mga kapatid na dati naghahanap ng trabaho. Kung kaya, o aming Ama, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, sapagkat sa pamamagitan nito ay nararanasan ng bawat isa ang dakila mong pagmamahal. At nandun din na sa mga sandaling ito, nagpapatuloy po kami italangin ang mga frontliners na humaharap sa mga may sakit, sa may mga malubhang karamdaman sa dulot ng COVID virus. Dalangin po namin na mabigyan mo pa sila ng dagdag kalakasan at nandun din yung kanilang desire na patuloy na maglingkod sa iyo. Even ang lahat ng mga namumuno sa bawat bansa ay mabigyan mo sila, o aming Ama, ng wastong kaisipan at isang knowledge upang pamunuan nila ng maayos ayon sa iyong kalooban, o aming Ama. Maraming salamat po, aming Ama, sa mga sandaling ito, sa aming pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay ay nandun pong dinadalangin namin na ang maghapong ito ay patuloy mong
bigyan kami ng mga pagkakataon upang maranasan pa namin lalo yung pagmamahal mo sa amin. Mabigyan mo kami ng kapahingahan, ng lakas na yon, ng panunumbalik ng lakas na yon ay magamit namin sa iyo. Maraming salamat po, o aming Ama. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumain niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa umagang ito, at ang lahat po ay patuloy na maranasan ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos.